devotion na pinapagatang ligtas ba ang babies pag namatay. So yung concept na yun natin ngayon is age of accountability. Yung scripture naman yun is 2 Samuel verses 12 verse 23. Sinasabi na, "But now that he is dead, why should I go on fasting? Can I bring him back again? I will go to him, but he will not return to me." Sa Tagalog, ngunit ngayon patay na siya, bakit pa ako mag-aayon? May ibabalik ko pa ba siya? Ako'y pupunta sa kanya, ngunit siya'y hindi babalik sa akin. So, ligtas ba ang babies pag namatay? So, yung teachings natin ngayon is number 1. All people inherited the original sin. So, meaning to say, ayon sa Kristyanismo, ang lahat ng tao ay pinanganak na may kasalanan dahil sa pagkakasala nila kay Adan at ni Eva. Ang kasalanan ito ay namamana mula sa henerasyon patungo sa henerasyon. So, all people inherited the original sin. Number 2, God alone saves by grace through Christ. So, dito sinasabi na tayong si Jesus, tayong ang Diyos ang may kakayahang magligtas. At ito ay sa pamagitan ng biyaya na ipinagkabaloob kay Jesus Christ. Hindi ito nakabay sa mabuting gawa o pagsusumikap ng tao, kundi sa pag-ibig at awa ng Panginoong Diyos. So, God alone saved by grace through Christ. And lastly po is, children can be saved by grace. So, sinasabi ito, kahit ang mga bata ay maaaring maligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Kahit hindi pa nila ganap na nauunawaan ng kasalanan o pananampalataya. Ito ay patunay na hindi mabilang ng awa at pagmamahal ng Diyos sa lahat, no? Bata man o matanda. Mahal ka ng Diyos Christ, mailigtas ka yung pananampalataya na mailigtas ka. No? Sinasabi dito, no? Kahit mga bata is mailigtas, kahit hindi pa nila ganap na nauunawaan ng kasalanan o pananampalataya. So, grabe talaga kabut ng Panginoon Diyos. So, children can be saved by grace. So, bilang application po is number 1, praise God for the precious gift of having children. Nasabi ito na ang mga anak ay isang biyaya mula sa Diyos. Dapat magpasalamat at mag-alok tayo sa pagkakaroon ng pamilya dahil ito ay isang espesyal na kaloob. One of the example ito is isang magulang, no, ay maaaring magpasalamat sa Diyos sa pagkakaroon ng anak na siya magdadala sa kadalangan at pag-ibig sa kanilang buhay. Kasi hindi naman lahat nabibigyan ng anak, diba? Kaya talagang laking pasalamat sa Panginoon kapag nabigyan ka ng anak. So, praise God for the precious gift of having children. Number 2, praise God for the precious gift of salvation by grace. So, sinasabi dito na dapat tayo magpasalamat sa Diyos dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa pamagitan ng sarili nating gawa. Ngunit sa pamagitan ng kanyang biyaya at ang sakripisyo ni Kristo, tayo ay naligtas sa kasalanan. No? Sa ito, isang tao tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ay magpapasalamat sa Diyos araw-araw dahil sa kaligtasan binigay sa kanya na walang kapantay na biyaya. So, praise God for the precious gift of salvation by grace. And lastly po is, praise God for the precious gift who is Christ. Kasi sabi ko na si Kristo ay pinakamahalagang kaloob mula sa Diyos. Siya ay nagbigay ng buhay at kaligtasan sa atin sa pamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. So, yun, lahat si Jesus Christ ang pinakamahalagang gift sa ating Panginoong Diyos. Dahil kung wala si Jesus, hindi natin alam kung nasa na tayo, nasa hell na ba tayo, ganyan. Pero dumating si Jesus Christ, iligtas na tayo. Iligtas niya sa katauhan. Kaya thank you Lord talaga. So, praise God for the precious gift who is Christ. So, ayun naman po yung aming ito na sa devotion. Kung naman natin kayo, mag-share sa iba, syempre ma-pray sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating